Ang pagtrato sa mga alipin. Ika-21 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ito ang mga tuntuning ipapatupad mo sa mga Israelita. Kung bibili kayo ng mga aliping Hebreyo, maglilingkod siya sa inyo sa loob ng 6 na taon. Pero sa ika-7 taon, lalaya siya sa pagkaalipin niya na walang babayaran. Kung binili niyo siya na wala pang asawa, at sa katagalan ay nakapag-asawa, siya lang ang lalaya sa ika-7 taon. Pero kung may asawa siya nang bilhin ninyo, lalaya rin ang kanyang asawa kasama niya. Kung binigyan siya ng amo niya ng mapapangasawa at nagkaanak sila, lalaya siya sa ika-7 taon. Pero ang asawa at ang mga anak niya ay maiiwan sa kanyang amo. Pero kung sasabihin ng alipin na minamahal niya ang kanyang amo, ang asawa at mga anak niya, at hindi niya gustong lumaya, dadalhin siya ng amo niya sa presensya ng Diyos, doon sa may pintuan o hamba ng lugar na pinagsasambahan. Bubutasan ng amo niya ang isa sa tainga niya, at magiging alipin siya ng amo niya magpakailanman. Kung ipagbibili ng isang tao ang anak niyang babae para gawing alipin, hindi siya lalaya sa ika-7 taon, kagaya ng lalaking alipin. Kung hindi masisiyahan ng amo niyang bumili sa kanya, pwede siyang tubusin ng pamilya niya dahil hindi pananagutan ng amo niya ang responsibilidad sa kanya. Pero hindi siya pwedeng ipagbili ng amo niya sa mga dayuhan. Kung ibibigay ng amo niya ang aliping ito sa kanyang anak bilang asawa, kailangan niyang ituring siya na anak niyang babae. Kung gagawin niyang asawa ang alipin, at mag-aasawa pa siya ng iba pang babae, kailangang ipagpatuloy niya ang pagbibigay sa kanya ng mga pagkain at damit, at ang pagsiping sa kanya. Kung hindi niya masusunod ang 3 bagay na ito, papayagan niyang lumaya ang babae ng walang bayad. Mga kautusan tungkol sa mga krimen. Ang sinumang makakasakit ng tao at mapatay ito, papatayin din siya. Pero kung hindi niya ito sinadya at pinayagan ko itong mangyari, makakatakas siya sa lugar na ituturo ko sa kanya. Pero kung sinadya niya at plinano ang pagpatay, patayin niyo siya kahit na lumapit pa siya sa altar ko. Ang sinumang mananakit sa kanyang ama o ina ay papatayin. Ang sinumang dudukot sa isang tao ay papatayin, kahit na ipinagbili na niya o hindi ang kanyang dinukot. Ang sinumang lumapastangan sa kanyang ama at ina ay papatayin. Halimbawang nag-away ang 2 tao, sinuntok o binato ang kanyang kaaway at siya'y nabalda at hindi na makabangon pero hindi namatay. Ngunit kung sa bandang huli, makabangon at makalakad ang napilay, kahit na nakabaston pa siya, ang taong nanakit sa kanya'y hindi dapat parusahan. Pero kailangang magbayad ang tao sa kanya sa nasayang na panahon, at kailangan siyang alagaan ng taong nanakit hanggang sa gumaling siya. Kapag hinagupit ng tungkod ng sinuman ang kanyang alipin, lalaki man o babae, at agad itong namatay, parurusahan siya. Pero kung makakabangon ang alipin pagkalipas ng 1 o 2 araw, hindi siya parurusahan, dahil pagmamay-ari niya ang alipin. Kung may nag-aaway at nasaktan ng isang buntis, at napaanak ito nang wala pa sa oras, pero walang masamang nangyari sa kanya, pagbabayarin ang nakasakit ayon sa halagang hinihingi ng asawa, at pinayagan ng hukom. Pero kung malubha ang nangyari sa babae, parurusahan ang responsable, katulad ng nangyari sa babae. Kung namatay ang babae, papatayin din siya. Kung mabulag ang babae, bubulagin din siya. Kung mabungi ang ngipin nito, bubungiin din siya. Kung nabali ang kamay o paa, babaliin din ang kanyang kamay o paa. Kung napaso, papasuin din siya. Kung nasugatan, susugatan din siya. Kung nagalusan, gagalusan din siya. Kung sinuntok ng amo ang kanyang aliping lalaki o babae sa mata at nabulag ito, palalayain niya ito sa pagkaalipin bilang bayad sa mata na binulag niya.
Kung nabungi niya ang ngipin ng kanyang aliping lalaki o babae, palalayain din niya ito sa pagkaalipin bilang bayad sa ngiping nabungi. Kung ang toro ay nakasuwag ng lalaki o babae at namatay siya, kailangang batuhin ang toro hanggang sa mamatay at huwag kakainin ang karne nito. Pero walang pananagutan dito ang may-ari ng toro. Pero kung nasanay ng manuwag ng tao ang toro at binigyan na ng babala ang may-ari tungkol dito, pero hindi niya ito ikinulong at nakapatay ito ng tao, kailangang batuhin ito hanggang sa mamatay at papatayin din ang may-ari. Pero kung pagbabayari ng may-ari para mabuhay siya, kailangang bayaran niya ng buo ang halagang hinihingi sa kanya. Ganito rin ang tuntunin kung nakasuwag ang toro ng bata, lalaki man o babae. Kung nakasuwag ang toro ng alipin, lalaki man o babae, kailangang magbayad ang may-ari nito ng 30 pirasong pilak sa amo ng alipin at kailangang batuhin ang toro. Kung may taong nagtanggal ng takip ng balon o taong naghukay ng balon at hindi niya ito tinakpan at may nahulog na baka o asno sa balong iyon, dapat magbayad ang may-ari ng balon sa may-ari ng hayop at magiging kanya na ang hayop. Kung makapatay ang toro ng kapwa toro, ipagbibili ng parehong may-ari ang buhay na toro at hahatiin ang pinagbilhan nito. Hahatiin din nila ang karne ng namatay na toro. Pero kung nasanay ng manuwag ang torong nakapatay at hindi ito ikinulong ng may-ari, magbabayad ang may-ari ng isang toro kapalit ng namatay at magiging kanya na ang namatay na toro. Mga kautusan tungkol sa mga ari-arian. Ika-22 kabanata. Kung nagnakaw ang isang tao ng baka o tupa at kinatay niya ito o ipinagbili, kailangang magbayad siya. Sa isang bakang ninakaw niya, magbabayad siya ng 5 baka. At sa isang tupang ninakaw niya, magbabayad siya ng 4 na tupa. Kung nahuli siya sa gabi na aktong nagnanakaw at napatay siya, walang pananagutan ang nakapatay sa kanya. Pero kung nangyari ito sa araw, may pananagutan ang nakapatay sa magnanakaw. Ang magnanakaw na nahuli ay dapat magbayad sa ninakaw niya. Kung wala siyang maibabayad, ipagbibili siya bilang alipin at ang pinagbilhan ang ibabayad sa ninakaw niya. Kung ang baka o asno o tupa na ninakaw niya ay nasa kanya pa, babayaran niya ito ng doble. Kung nanginain ng mga hayop sa taniman ng iba, kailangang bayaran ng may-ari ng pinakamagandang ani ng kanyang bukid o kaya ng kanyang ubasan ang nakaing mga pananim. Kung may nagsiga at kumalat ang apoy sa mga damo hanggang sa taniman ng ibang tao, kailangang bayaran ng nagsiga ang mga pananim na nasira. Kung nagpatago ang isang tao ng pera o kahit anong bagay sa bahay ng kapitbahay niya at ninakaw ito, kung mahuhuli ang nagnakaw, kailangang magbayad siya ng doble. Pero kung hindi nahuli ang magnanakaw, haharap sa presensya ng Diyos ang pinagpataguan para malaman kung kinuha niya o hindi ang ipinatago sa kanya. Kung may 2 taong nagtatalo tungkol sa kung sino sa kanila ang may-ari ng isang pag-aari kagaya ng baka, asno, tupa, damit o kahit anong bagay, dapat nilang dalhin ang kaso nila sa presensya ng Diyos. Ang taong nagkasala ayon sa desisyon ng Diyos ay magbabayad ng doble sa totoong may-ari. Kung pinaaalagaan ng isang tao ang kanyang baka, asno, tupa o kahit anong hayop sa kanyang kapwa at namatay ito o nasugatan o nawala ng walang nakakita, dapat pumunta ang nag-alaga sa presensya ng Panginoon at susumpang wala siyang nalalaman tungkol sa nangyari. Dapat itong paniwalaan ng may-ari at hindi na siya pagbabayari. Pero kung ninakaw ang hayop, dapat magbayad ang nag-alaga sa may-ari. Kung napatay ng mabangis na hayop ang hayop, kailangang dalhin niya ang natirang parte ng hayop bilang patunay.
at hindi na niya ito kailangang bayaran. Kung may nanghiram ng hayop sa kanyang kapwa at nasugatan ito o namatay, at wala ang may-ari nang mangyari ito, dapat itong bayaran ng nanghiram. Pero kung nariyan ang may-ari nang mangyari ito, hindi dapat magbayad ang nanghiram. Kung nirentahan ang hayop, ang perang ibinayad sa renta ang ibabayad sa nasugatan o namatay na hayop. Ang iba pang mga kautusan: kung linlangin ng isang lalaki ang dalagang malapit ng ikasal at sumiping siya sa kanya, dapat magbayad ang lalaki sa pamilya ng dalaga ng dote at magiging asawa niya ang dalaga. Kung hindi pumayag ang ama ng dalaga na ibigay ang kanyang anak na maging asawa ng nasabing lalaki, magbabayad pa rin ang lalaki ng dote. Patayin ninyo ang mga mangkukulam. Ang sino mang makikipagtalik sa hayop ay papatayin. Ang sino mang maghahandog sa ibang Diyos, maliban sa akin, ay kailangang patayin. Huwag ninyong pagmamalupitan ang mga dayuhan, dahil mga dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Huwag ninyong aapihin ang mga biyuda at mga ulila. Kung gagawin ninyo ito at humingi sila ng tulong sa akin, siguradong tutulungan ko sila. Talagang magagalit ako sa inyo at papatayin ko kayo sa labanan. Mabibiyuda ang inyong mga asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kung magpapahiram kayo ng pera sa sinuman sa mamamayan kong mahihirap na naninirahang kasama ninyo, huwag ninyong tutubuan, gaya ng ginagawa ng mga nagpapahiram ng pera. Kung kukunin ninyo ang balabal ng kapwa ninyo bilang garantiya na magbabayad siya ng utang sa iyo, isauli mo ito sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat ito lang ang pangtakip niya sa kanyang katawan kapag natutulog siya sa gabi. Kung hihingi siya ng tulong sa akin, tutulungan ko siya dahil maawain ako. Huwag ninyong lalapastanganin ng Diyos at susumpain ang inyong pinuno. Huwag ninyong kalilimutan ang paghahandog sa akin mula sa inyong mga ani, alak at mga langis. Italaga rin ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki at ang panganay na mga baka at tupa. Dapat maiwan sa ina ang bagong panganak na baka at tupa sa loob ng 7 araw. Sa 8 araw, maaari na itong ihandog sa akin. Kayo ang pinili kong mamamayan, kaya hindi kayo kakain ng karne ng kahit anong hayop na pinatay ng mababangis na hayop. Ipakain ninyo ito sa mga aso. Hustisya at katarungan. 23 Kabanata. Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Kung sasaksi kayo sa isang kaso, huwag niyong babaluktutin ang hustisya para lang masunod ang opinyon ng karamihan. Huwag ninyong papaboran ang kaso ng mga mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, kailangang isauli ninyo ito sa kanya. Kung makita ninyong natumba ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng karga nito, huwag nyo itong pabayaan, kundi tulungan itong makatayo. Siguraduhin ninyong mabibigyan ng hustisya ang mga mahihirap sa kaso nila. Huwag kayong magbibintang sa iba nang walang katotohanan. Huwag ninyong papatayin ang mga inosenteng tao, dahil parurusahan ko ang sino mang gagawa nito. Huwag kayong tatanggap ng suhol, dahil bumubulag ito sa tao sa katotohanan, at hindi nabibigyan ng hustisya ang mga inosente. Huwag ninyong pagmamalupitan ang mga dayuhan, dahil kayo mismo ang nakakaalam ng damdamin ng isang dayuhan, dahil mga dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Ang araw at taon ng pamamahinga. Sa loob ng 6 na taon, makakapagtanim kayo at makakapag-ani sa lupa ninyo. Pero sa 7 taon, huwag nyo itong tataniman. Kung may tutubong pananim sa lupa ninyo,
Pabayaan ninyo ang mahihirap na makakuha ng mga pananim para kainin. At kung may matira, ipakain na lang ninyo sa mga hayop. Ganito rin ang gagawin ninyo sa mga ubasan at taniman ng olibo. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero huwag kayong magtatrabaho sa 7 araw para makapagpahinga kayo. Ang mga baka at asno ninyo, ang mga alipin ninyo, at ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Sundin ninyong mabuti lahat ng sinabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa ibang Diyos o babanggit ng pangalan nila. Ang 3 pista bawat taon. Magdiwang kayo ng 3 pista bawat taon para sa karangalan ko. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, kagaya ng iniutos ko sa inyo. Kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. Gawin ninyo ito sa itinakdang panahon sa buwan ng Abib, dahil ito ang buwan na lumabas kayo ng Ehipto. Ang bawat isa sa inyo ay dapat magdala sa akin ng handog sa panahong iyon. Ipagdiwang din ninyo ang pista ng pag-aani sa pamamagitan ng pagdadala ng mga unang ani ng inyong bukid. Ipagdiwang din ninyo ang pista ng huling pag-ani sa katapusan ng taon, kapag titipunin na ninyo ang mga ani sa mga bukid ninyo. Dapat dumalo ang kalalakihan ninyo sa 3 pistang ito bawat taon sa pagsamba sa akin, ang inyong Panginoong Diyos. Huwag kayong maghahandog ng dugo sa akin at ng kahit anong may pampaalsa. Huwag kayong magtitira para sa kinaumagahan ng taba ng hayop na inyong inihandog sa akin sa pista. Dalhin ninyo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos ang pinakamagandang bahagi ng una ninyong ani. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing na hindi pa naaawat sa kanyang ina. Ngayon isinugo ko ang anghel para bantayan at gabayan kayo sa lugar na inihanda ko para sa inyo. Makinig kayo sa kanya at sundin ang sinasabi niya. Huwag kayong magre-rebelde sa kanya dahil ang lahat ng ginagawa niya sa aking pangalan. At hindi niya pababayaang magpatuloy kayo sa mga kasalanan ninyo. Kung makikinig lang kayo ng mabuti sa sinasabi niya at gagawin ang lahat ng sinasabi ko, lalabanan ko ang inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel at dadalhin kayo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perezeo, Kananeo, Hiveo at Jebuseo, at lilipulin ko sila. Huwag kayong sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosa nila o tutularan ang mga ginagawa nila. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at gibain ang mga ala-alang bato nila. Sambahin ninyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos, at bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman, at walang babaeng makukunan at walang magiging baog sa inyong lupain, at pahahabain ko ang inyong buhay. Tatakutin ko at lilituhin ang mga kaaway na makakaharap ninyo, at tatakas sila. Magpapadala ako ng mga putakting mangunguna sa inyo, at itataboy nila ang mga Hiveo, Kananeo at Heteo. Pero hindi ko sila itataboy sa loob lang ng 1 taon, para hindi mapabayaan ng lupain at nang mapigilan ang pagdami roon ng mga hayop sa gubat. Unti-unti ko silang itataboy hanggang sa dumami na kayo at kaya na ninyong angkinin ang lupain. Sisiguraduhin ko na ang hangganan ng lupain ninyo ay magsisimula sa dagat na pula hanggang sa dagat ng Mediteraneo at mula sa disyerto sa timog hanggang sa ilog ng Euphrates. Ibibigay ko sa inyo ang mga nakatira sa lupaing iyon at itataboy niyo sila. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila o sa mga Diyos-Diyosa nila. Huwag niyo silang pabayaang manirahan sa inyong lupain dahil baka sila pa ang magtulak sa inyo na magkasala laban sa akin. Kung sasamba kayo sa mga Diyos-Diyosa nila, magiging bitag ito sa inyo. Tinanggap ng mga Israelita ang kasunduan ng Panginoon. Ika-24 na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises,
Umakyat ka rito sa akin at isama mo sina Aaron, Nadab, Abihu, at ang 70 tagapamahala ng Israel. Sa malayo mo sila pasambahin sa akin. Ikaw lang, Moises, ang makakalapit sa akin. Ang iba'y hindi na maaaring makalapit sa akin. Hindi dapat umakyat dito ang mga tao kasama mo. Nang sinabi ni Moises sa mga tao ang lahat ng itinuro at iniutos ng Panginoon, sabay-sabay silang sumagot, "Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon." At isinulat ni Moises ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Kinaumagahan, bumangon si Moises at nagpatayo ng altar sa may paanan ng bundok, at naglagay siya ng 12 haliging bato na kumakatawan sa 12 lahi ng Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang mga kabataang lalaki na mag-alay sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at mag-alay din ng mga toro bilang handog para sa mabuting relasyon sa Panginoon. Kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay ito sa mga mangkok at iwinisik sa altar ang kalahati. Kinuha rin niya ang aklat ng kasunduan at binasa ito sa mga tao. At sumagot ang mga tao, "Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Susundin namin siya." Pagkatapos kinuha niya ang dugo sa mga mangkok at iwinisik ito sa mga tao at sinabi, "Ito ang dugo na nagpapatibay sa kasunduan na ginawa ng Panginoon sa inyo nang ibigay niya ang mga utos na ito." Pumunta paakyat sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu, at 70 tagapamahala ng Israel, at nakita nila ang Diyos ng Israel. Sa paanan niya ay may parang daan na gawa sa batong sapiro na kasing linaw ng langit. Kahit nakita na ng mga pinuno ang Diyos, hindi sila pinatay ng Diyos. Kumain pa sila at uminom doon sa kanyang presensya. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pumunta ka rito sa akin sa itaas ng bundok at maghintay. Dahil ibibigay ko sa iyo ang malalapad na batong sinulatan ko ng mga kautusan at batas ko para ituro sa mga tao." Kaya umakyat si Moises sa bundok, kasama ang lingkod niyang si Josue. Bago sila umakyat, sinabi ni Moises sa mga tagapamahala ng Israel, "Hintayin niyo kami rito hanggang sa makabalik kami. Maiiwan dito sina Aaron at Hur, at kung may problema kayo, lumapit lang kayo sa kanila." Pagdating ni Moises sa itaas ng bundok, natakpan ng ulap ang bundok, at bumaba ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa bundok ng Sinai. At sa loob ng 6 na araw, natakpan ng ulap ang bundok. Sa ika-7 araw, tinawag ng Panginoon si Moises mula sa ulap. Kaya pumasok si Moises sa ulap habang papaakyat pa siya sa bundok. Nagpaiwan siya roon sa loob ng 40 araw at 40 gabi para sa mga Israelitang nasa ibaba. Parang apoy na naglalagablab ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa tuktok ng bundok. Mga handog para sa toldang tipanan. Ika-25 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila sa akin. Ikaw ang tumanggap ng kanilang mga handog na gusto nilang ialay sa akin. Ito ang mga handog na tatanggapin mo mula sa kanila: ginto, pilak, tanso, lanang kulay asul, ube at pula, manipis na telang linen, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, magandang klase ng balat, kahoy na akasya, langis ng olibo para sa ilaw, mga sangkap sa langis na pamahid at pabango sa insenso, batong onyx at iba pang mamahaling bato na ilalagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Ipagawa mo sa mga mamamayan ng Israel ang toldang sambahan para sa akin, kung saan titira akong kasama nila. Ipagawa mo ang toldang sambahan at ang mga kagamitan dito ayon sa eksaktong tuntunin na sinabi ko sa iyo. Ang kahon ng kasunduan. Magpagawa ka ng kahon na yari sa akasya,
Mga 45 pulgada ang haba, 27 pulgada ang lapad, at 27 pulgada rin ang taas. Balutan ninyo ito ng purong ginto sa loob at labas, at palagyan ng hinulmang ginto ang paligid nito. Maghulma ka ng 4 na argolyang ginto, at ikabit ito sa 4 na paa nito, 2 sa bawat gilid. Magpagawa ka rin ng tukod na akasya, at balutan ito ng ginto. Isuot mo ang tukod sa mga argolyang ginto sa bawat gilid ng kahon, para mabuhat ang kahon sa pamamagitan ng mga tukod. Huwag ninyong tatanggalin ang argolyang ginto sa tukod ng kahon. Pagkatapos ipasok mo sa kahon ang malapad na bato na ibinigay ko sa iyo, kung saan nakasulat ang aking mga utos. Pagawan mo ng takip na purong ginto ang kahon, na 45 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Magpagawa ka rin ng 2 gintong kerubin. Ilalagay ito sa 2 dulo ng takip ng kahon. Kailangan nakalukob ang pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito. At kailangan magkaharap silang 2 na nakatingin sa takip. Ilagay mo sa kahon ang malapad na bato na ibinigay ko sa iyo, kung saan nakasulat ang mga utos ko. At pagkatapos ay takpan mo ang kahon. Makikipagkita ako sa iyo roon sa gitna ng 2 kerubin na nasa ibabaw ng kahon. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng utos para sa mga mamamayan ng Israel. Ang mesa na pinaglalagyan ng tinapay. Magpagawa ka rin ng mesang akasya na may sukat na 36 na pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad, at 27 pulgada ang taas. Balutan mo ito ng purong ginto at lagyan ng hinulmang ginto ang mga paligid nito. Palagyan nyo rin ito ng sinepa sa bawat gilid, 4 na pulgada ang lapad, at palagyan ng hinulmang ginto ang sinepa. Magpagawa ka rin ng 4 na argolyang ginto at ikabit sa 4 na sulok ng mesa, malapit sa sinepa. Dito ninyo ipasok ang mga tukod na pambuhat sa mesa. Dapat ay akasya ang tukod at nababalutan ng ginto. Magpagawa ka rin ng mga pinggan, tasa, banga at mga mangkok na gagamitin para sa handog na inumin. Kailangang purong ginto ang mga ito. At kailangang palaging lagyan ng tinapay na inihahandog sa aking presensya ang mesang ito. Ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka rin ng lalagyan ng ilaw na purong ginto ang paa, katawan, at mga palamuting hugis bulaklak, na ang iba'y buko pa lang at ang iba'y nakabukana. Ang palamuting ito ay dapat kasama ng gagawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. Ang lalagyan ng ilaw ay may 6 na sanga, tigta 3 sa bawat gilid. Ang bawat sanga ay may 3 lalagyan na hugis bulaklak ng almendro. Ang katawan ng lalagyan ng ilaw ay may 4 na palamuting hugis bulaklak ng almendro, na ang iba'y buko pa at ang iba'y nakabuka na. May 1 hugis bulaklak sa ilalim ng bawat pares ng 6 na sanga. Ang mga palamuting bulaklak at ang mga sanga ay 1 piraso lamang ng hinulma ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka ng 7 ilawan at ilagay sa lalagyan nito para mailawan ang lugar sa harapan nito. Ang mga panggupit ng mitsa ng ilaw at mga pansahod ng abo ng ilaw ay dapat purong ginto rin. Ang kailangan mo sa pagpapagawa ng lalagyan ng ilaw at sa lahat ng kagamitan nito ay 35 kilo ng purong ginto. Siguraduhin mong ipapagawa mo ang lahat ng ito ayon sa planong ipinakita ko sa iyo rito sa bundok. Ang toldang sambahan. Ika-26 na kabanata. Magpagawa ka ng toldang sambahan. Ito ang mga gagamitin sa paggawa nito. 10 piraso ng pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula. At paburdahan ito ng kerubin sa mahuhusay na mambuburda. Kailangan magkakasukat ang bawat tela na may habang 42 talampakan at may lapad na 6 na talampakan. Pagdugtong-dugtungin ninyo ito ng tig-5.
At pagawan mo ng parang singsing na telang asul ang bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela, at tig-50 na parang singsing na tela sa bawat dulo, at kailangan magkatapat sa isa't isa. Magpagawa ka ng 50 kawit na ginto para mapagkabit ang parang mga singsing na tela sa dalawang pinagsamang tela. Sa pamamagitan nito magagawa ang toldang sambahan. Pagawan mo ng talukbong ang tolda. 11 pirasong tela na gawa sa balahibo ng kambing ang gagamitin sa paggawa nito. Kailangang may haba na 45 talampakan ang bawat tela at 6 na talampakan ang lapad. Pagdugtong-dugtungin mo ang 5 tela at ganoon din ang gawin sa natirang 6. Ang ika-6 naman ay tutupiin at ilalagay sa harap ng tolda. Palagyan mo rin ito ng 50 parang singsing na tela ang bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela. At ikabit dito ang 50 tansong kawit. Ilaylay mo sa likod ng tolda ang kalahati ng sobrang tela. At ilaylay din sa bawat gilid ang 1 kalahating talampakan ng tela na sobra sa pangtalukbong ng tolda. Ang ibabaw ng talukbong ng tolda ay papatungan ng balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula at papatungan din ng magandang klase ng balat. Dapat ang balangkas ng tolda ay tablang akasya. Ang haba ng bawat tabla ay 15 talampakan at ang lapad ay 2 talampakan. Ang bawat tabla ay nilagyan ng 2 mitsa para maidugtong ito sa isa pang tabla. Ganito ang ginawa nila sa bawat tabla. Ang 20 sa mga tablang ito ay gagamitin sa pagtatayo ng tolda sa timog na bahagi. Ang mga tablang ito ay isinuksok sa 40 pundasyong pilak, 2 pundasyon sa bawat tabla. Ang hilagang bahagi ng tolda ay gagamitan din ng 20 tabla at isinuksok din sa 40 pundasyong pilak, 2 pundasyon sa bawat tabla. Ang bandang kanlurang bahagi naman ng tolda ay ginamitan nila ng 6 na tabla at 2 tabla sa mga gilid nito. Pagdugtungin ang mga tabla sa mga sulok mula sa ilalim hanggang sa itaas. Kailangang ganito rin ang gawin sa 2 tabla sa mga gilid. Kaya may 8 tabla sa bahaging ito ng tolda at nakasuksok ito sa 16 na pundasyong pilak, 2 pundasyon sa bawat tabla. Magpagawa ka rin ng mga akasyang biga, 5 para sa bahaging hilaga ng tolda, 5 rin sa bahaging timog, at 5 pa rin sa bahaging kanluran sa likod ng tolda. Ang biga sa gitna ng balangkas ay manggagaling sa dulo ng tolda, papunta sa kabilang dulo. Pabalutan ng ginto ang mga tabla, at palagyan ng mga argolyang ginto na pagsusuotan ng mga biga. Pabalutan din ng ginto ang mga biga. Kailangang ipatayo mo ang toldang sambahan ayon sa planong sinabi ko sa iyo rito sa bundok. Magpagawa ka rin ng kurtina na gawa sa pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula, at pabordahan mo ito ng kerubin. Ipakabit ito sa mga kawit na ginto sa 4 na haliging akasya na nababalutan ng ginto. Ang 4 na haliging ito ay nakasuksok sa 4 na pundasyong pilak. Kapag nakabit na ang kurtina sa mga kawit, ilagay sa likod nito ang kahon ng kasunduan. Ang kurtina ang maghihiwalay sa banal na lugar at sa pinakabanal na lugar. Ang kahon ng kasunduan ay dapat ilagay sa pinakabanal na lugar at dapat may takip ito. Ilagay ang mesa sa labas ng pinakabanal na lugar sa hilagang bahagi ng tolda. At sa bandang timog, ilagay sa tapat ng mesa ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka ng isa pang kurtina para sa pintuan ng toldang sambahan. Pinong telang linen rin ito na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaburda nito. Pagkatapos, ipakabit ito sa mga kawit na ginto sa 5 haliging akasya na nababalutan ng ginto. Ang 5 haliging ito ay nakasuksok sa 5 pundasyong tanso. Ang altar na pagsusunugan ng handog. Ika-27 kabanata. Magpagawa ka ng altar na gawa sa akasya.
7.5 talampakan ang haba, 7.5 talampakan din ang lapad, at 4.5 talampakan ang taas. Palagyan ito ng parang mga sungay sa 4 na sulok, na kasama ng ginawa ng gawin ang altar. Pabalutan ng tanso ang altar. Ang lahat ng kagamitan ng altar ay kailangang gawa sa tanso. Ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malalaking tinidor para sa karne, at mga lalagyan ng baga. Magpagawa ka rin ng parilyang tanso para sa altar, at lagyan ito ng argolyang tanso sa bawat sulok. Pagkatapos ilagay mo ito sa ilalim ng altar, sa patungan nito sa bandang gitna ng altar. Magpagawa ka rin ng tukod na pambuhat sa altar. Kailangang galing ito sa kahoy na akasya at nababalutan ng tanso. Ipasok ang tukod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ang altar. Ang ipapagawa mong altar ay tabla at dapat bakante sa loob. Ipagawa ito ayon sa planong sinabi ko sa iyo roon sa bundok. Ang bakuran ng toldang sambahan. Palagyan ng bakuran ang toldang sambahan at palibutan ito ng kurtina na gawa sa pinong telang linen. Ang haba ng kurtina sa bandang timog ay 150 talampakan. Ikabit ang kurtina sa 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyong tanso. Ang pagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang hilaga ay 150 talampakan din ang haba. Ikabit din ito sa 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyong tanso. Ang pagkakabitan ng mga kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang kanluran ay may sukat na 75 talampakan ang haba at nakakabit ito sa 10 haligi na nakasuksok sa 10 pundasyon. Ang kurtina sa bandang silangan ay 75 talampakan ang haba. Ang pintuan ng bakuran ay nasa silangan at may mga kurtina rin ito sa gilid. Ang kurtina sa kanan ay 22.5 talampakan ang haba at nakakabit sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 ring pundasyon. Ang kurtina sa kaliwa ay 22.5 talampakan ang haba at nakakabit din ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 ring pundasyon. Ang pintuan ng bakuran ay palagyan mo ng kurtina na 30 talampakan ang haba. Kailangang gawa ang kurtina mula sa pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula. Kailangang napakaganda ng pagkakaburda nito. Pagkatapos isabit ang kurtina sa 4 na haligi na nakasuksok sa 4 na pundasyon. Kailangang may kawit at baras na pilak ang lahat ng haligi sa palibot ng bakuran. At kailangan ding may mga tansong pundasyon. Ang buong sukat ng bakuran ay 150 talampakan ang haba at 75 talampakan ang lapad. Napapalibutan ito ng kurtinang pinong telang linen na 7.5 talampakan ang taas. Ang mga haligi nito ay nakasuksok sa mga pundasyong tanso. Kailangang purong tanso ang lahat ng kagamitan sa toldang sambahan, pati na ang lahat ng tulos ng tolda at sa bakuran nito. Ang pangangalaga sa ilawan ng toldang sambahan. Utusan mo ang mga Israelita na dalhan kanila ng purong langis na mula sa pinigang olibo para sa mga ilaw ng tolda, para tuloy-tuloy ang pag-ilaw nito. Ilagay ang lalagyan ng ilaw sa labas ng kurtina na tumatakip sa kahon ng kasunduan. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ang mag-aasikaso sa mga ilaw sa toldang tipanan. Sisindihan nila ito sa aking presensya araw at gabi. Ang tuntuning ito'y dapat sundin ng mga Israelita at ng susunod pa nilang mga henerasyon. Ang mga damit ng mga pari. 28 kabanata. Ibukod mo sa mga tao si Aaron at ang mga anak niyang lalaki na sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar.
para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Magpatahi ka ng banal na damit para sa kapatid mong si Aaron, para maparangalan siya. Sabihin mo sa lahat ng mahuhusay na mananahi na binigyan ko ng kakayahang manahi, na itahi nila ng damit si Aaron na magbubukod sa kanya sa mga tao para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. Ito ang mga damit na tatahiin nila: ang bulsa na nasa dibdib, ang espesyal na damit, ang damit panlabas, ang damit panloob na binordahan, ang turban at ang sinturon. Itatahirin nila ng banal na mga damit ang mga anak na lalaki ni Aaron para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Kailangan na pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, ube at pula ang gagamitin nilang tela. Ang espesyal na damit ng mga pari. Ang espesyal na damit ng mga pari ay kailangan na pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, kulay ube at pula. Kailangang napakaganda ng pagkakaburda nito. May dalawang parte ito, likod at harapan, at pinagdudugtong ng dalawang tirante sa may balikat. Ang sinturon nito ay gawa sa pinong telang linen na binordahan ng gintong sinulid at lanang kulay asul, ube at pula. Magpakuha ka ng 2 batong onyx at iukit mo rito ang mga pangalan ng mga anak na lalaki ni Jacob. Dapat sunod-sunod ang paglalagay ng mga pangalan ayon sa kanilang kapanganakan, at 6 na pangalan ang ilalagay sa bawat bato. Dapat iukit ito kagaya ng pag-ukit ng platero sa pantatak. Pagkatapos ilagay ang bato sa balangkas na ginto at ikabit ito sa tirante ng espesyal na damit bilang mga alaalang bato nila para sa mga lahi ng Israel. Sa pamamagitan nito palaging madadala ni Aaron ang pangalan nila sa presensya ko at aalalahanin ko sila. Ang balangkas na ginto ay palagyan mo ng 2 malakwintas na tali na purong ginto para maikabit sa may balikat ng damit. Ang bulsa na nasa dibdib. Magpagawa ka ng bulsa sa dibdib na ginagamit sa pag-alam ng kalooban ng Panginoon. Kailangang maganda ang pagkakagawa nito, at ang tela nito ay kapareho ng tela ng espesyal na damit ng mga pari. Pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, kulay ube at pula. Ang bulsa na nasa dibdib ay dapat nakatupi ng doble at parisukat. 9 na pulgada ang haba at 9 na pulgada rin ang lapad. Palagyan ito ng 4 na hanay ng mga mamahaling bato. Sa unang hanay ilalagay ang ruby, topaz at beryl. Sa ikalawang hanay esmeralda, safiro at turquoise. Sa ikatlong hanay jacinto, agata at ametista. At sa ika-4 na hanay krisolito, onyx at jasper. Ilagay ang mga bato sa balangkas na ginto. Dapat ang bawat bato ay may pangalan ng isa sa mga anak ni Jacob bilang kinatawan sa 12 lahi ng Israel. Ang pagkakaukit ng pangalan ay gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Palagyan din ng malakwintas na tali na purong ginto ang bulsa na nasa dibdib. Magpagawa ka ng 2 parang singsing na ginto at ikabit ito sa ibabaw ng mga sulok ng bulsa na nasa dibdib. Isuot sa parang singsing na ito ang 2 malakwintas na taling ginto, at ang 2 dulo naman ng malakwintas na tali ay isinuot sa 2 balangkas na ginto na nakakabit sa tirante ng espesyal na damit. Magpagawa ka ng 2 parang singsing na ginto at ipasok ito sa ilalim ng mga gilid ng bulsa na nasa dibdib na nakapatong sa espesyal na damit. Magpagawa ka pa ng 2 parang singsing na ginto at ikabit mo ito sa espesyal na damit sa may bandang sinturon. Pagkatapos talian ninyo ng asul na panali ang mga pangilalim na parang singsing na ginto sa espesyal na damit. Sa pamamagitan nito maikakabit ng maayos ang bulsa na nasa dibdib ng espesyal na damit sa itaas ng sinturon. Kung papasok si Aaron sa banal na lugar, kailangang suot niya ang bulsa sa dibdib na may pangalan ng mga lahi ng Israel para alalahanin ko silang palagi.
Ilagay sa bulsa na nasa dibdib ang Urim at Tumim, para naroon ito sa bulsa ni Aaron kapag pupunta siya sa aking presensya, para malaman ang kalooban ko para sa mga Israelita. Ang iba pang damit ng mga pari. Ang damit panlabas na napapatungan ng espesyal na damit ay kailangang purong asul at may butas sa gitna para sa ulo. At kailangang lagyan ng butas ang parang kwelyo para hindi ito mapunit. Palagyan ang palibot ng mga laylayan nito ng mga palamuti na korteng prutas na pomegranata, na gawa sa lanang kulay asul, ube at pula. Isingit mo ang mga palamuting ito sa mga pagitan ng gintong mga kampanilya. Kailangang isuot ito ni Aaron kapag papasok siya sa banal na lugar para maglingkod sa aking presensya, para marinig ang tunog ng mga kampanilya kung papasok at lalabas si Aaron sa banal na lugar. Kung gagawin niya ito, hindi siya mamamatay. Magpagawa ka ng medalyang ginto at paukitan mo ito ng ganitong mga salita: Ibinukod para sa Panginoon. Itali mo ito sa harap ng turban ni Aaron sa pamamagitan ng asul na panali, para makita ito sa kanyang noo. Ipinapakita nito na dadalhin ni Aaron ang kahit anong kasalanang nagawa ng mga Israelita sa paghahandog nila sa Panginoon. Lagi itong ikakabit ni Aaron sa kanyang noo para matuwa ang Panginoon sa mga mamamayan. Ang damit panloob ni Aaron ay kailangang pinong linen. Ganoon din ang kanyang turban at ang sinturon na binurdahan ng maganda. Magpatahi ka rin ng mga damit panloob, mga sinturon at mga turban para sa mga anak ni Aaron, para sa ikararangal nila. Ipasuot mo ang mga damit sa kapatid mong si Aaron at sa mga anak niyang lalaki, at pagkatapos pahiran mo sila ng langis at ordinahan. Italaga mo sila sa akin para makapaghandog sila sa akin bilang mga pari. Ipatahi mo rin sila ng mga pangilalim na damit na tatakip sa kanilang kahubaran. Ang haba nito'y mula sa baywang hanggang sa hita, para hindi sila masilipan. Kailangan nila itong isuot kapag papasok sila sa toldang tipanan o kapag lalapit sila sa altar ng banal na lugar sa paglilingkod bilang mga pari, para hindi sila masilipan at mamatay. Ang tuntuning ito'y dapat sundin ni Aaron at ng kanyang salinlahi magpakailanman. Ang pagtatalaga kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki bilang mga pari. Ika-29 na kabanata. Ito ang gagawin mo sa pag-ordena kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Kumuha ka ng isang batang toro at 2 lalaking tupa na walang kapintasan. Kumuha ka rin ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay na walang pampaalsa. Makapal na tinapay na hinaluan ng langis ang lutuin mo, at manipis na tinapay na pinahiran ng langis. Pagkatapos ilagay mo ang mga tinapay sa basket at ihandog sa akin kasama ang batang toro at 2 lalaking tupa. Dadalhin mo sa may pintuan ng toldang tipanan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki, at papaliguin mo sila. Pagkatapos ipasuot mo kay Aaron ang damit panloob, ang damit panlabas, ang espesyal na damit, at ang bulsa na nasa dibdib. Itali mo ng mabuti ang espesyal na damit gamit ang hinabing sinturon na maganda ang pagkakagawa. Ipasuot mo sa ulo niya ang turban, at ikabit sa harapan ng turban ang ginto na simbolo ng pagbubukod sa kanila ng Panginoon. Kunin mo rin ang langis at ibuhos ito sa ulo ni Aaron sa pagtatalaga sa kanya. Italaga rin ang mga anak niyang lalaki at pagsuotin sila ng damit panloob, turban at sinturon, at ordinahan din sila. Magiging pari sila habang buhay. Sa pamamagitan nito, ordinahan mo si Aaron at ang mga anak niya. Dalhin mo ang batang toro sa harap ng toldang tipanan, at ipapatong ni Aaron at ng mga anak niya ang kamay nila sa ulo ng toro. Pagkatapos katayin ng baka sa presensya ng Panginoon sa may pintuan ng toldang tipanan. Kumuha ka ng dugo ng baka at ipahid mo ito sa parang sungay sa mga sulok ng altar.
at ibuhos mo sa ilalim ng altar ang matitirang dugo. Pagkatapos kunin mo ang lahat ng taba sa tiyan ng baka, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato, pati na ang mga taba nito, at sunugin ito sa altar. Pero sunugin mo ang laman, balat at bituka nito sa labas ng kampo, bilang handog sa paglilinis. Pagkatapos kunin mo ang isa sa lalaking tupa, at ipatong mo ang mga kamay ni Aaron at ng mga anak niya sa ulo ng tupa. Katayin ito at iwisik ang dugo sa palibot ng altar. Hiwa-hiwain mo ang tupa at hugasan ng mga lamang loob at paa. Ipunin mo ito pati ang ulo at ang iba pang parte ng hayop. Sunugin mo itong lahat sa altar bilang handog na sinusunog para sa akin. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Pagkatapos kunin mo ang isa pang lalaking tupa at ipatong ang mga kamay ni Aaron at ng mga anak niya sa ulo ng tupa. Katayin ninyo ito at kumuha ka ng dugo at ipahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ni Aaron at ng mga anak niya at sa mga kanang hinlalaki ng kanilang kamay at paa. Pagkatapos iwiwisik ang natirang dugo sa palibot ng altar. Kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at ihalo ito sa langis na pamahid. Iwisik ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa kanilang mga damit. Sa pamamagitan nito maitatalaga si Aaron at ang mga anak niya, pati na ang mga damit nila. Pagkatapos kunin ninyo ang taba ng tupa, ang matabang buntot, at ang lahat ng taba sa lamang loob, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato pati ang taba nito, at ang kanang hita. Ito ang tupang handog para sa pagtatalaga sa mga pari. Kumuha ka sa basket ng mga tinapay na walang pampaalsa, na ihahandog para sa akin. Tinapay na hindi hinaluan ng langis, makapal na tinapay na hinaluan ng langis, at manipis na tinapay. Ipahawak mo itong lahat kay Aaron at sa mga anak niya, at itataas nila ito sa akin bilang mga handog na itinataas. Kunin mo ito sa kanila, at sunugin sa altar, kasama ng mga handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy, ay makalulugod sa akin. Kunin mo rin ang dibdib ng tupa at itaas nyo ito sa akin, bilang mga handog na itinataas. Ito ang parte mo sa tupang handog, para sa pagtatalaga kay Aaron at ng mga anak niyang lalaki. Ialay mo rin sa akin ang mga parte ng tupang inihandog para sa pagtatalaga kay Aaron at ng mga anak niya. Kasama na rito ang dibdib at hitang itinaas mo sa akin. Sa tuwing maghahandog ang mga Israelita ng mga handog para sa mabuting relasyon, dapat ganito palagi ang mga parte ng mga hayop na mapupunta kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Kapag namatay na si Aaron, ang banal na mga damit niya ay ibibigay sa mga anak niyang papalit sa kanya bilang punong pari. Para ito ang isuot nila kapag ordinahan na sila. Ang mga angka ni Aaron na papalit sa kanya bilang punong pari ang magsusuot ng mga damit na ito sa loob ng 7 araw, kapag papasok siya sa toldang tipanan para maglingkod sa banal na lugar. Kunin mo ang tupa na inialay sa pagtatalaga at lutuin ang karne nito sa isang banal na lugar. Kakainin ito ni Aaron at ng mga anak niya, kasama ang tinapay sa basket, doon sa pintuan ng toldang tipanan. Sila lang ang makakakain ng karning ito at tinapay na inihandog para sa kapatawaran ng mga kasalanan nila nang inordinahan sila. Walang ibang maaaring kumain nito dahil banal ang pagkain ito. Kung may matirang pagkain, sa kinaumagahan dapat itong sunugin. Hindi ito dapat kainin dahil ito'y banal. Sundin mo ang iniuutos kong ito sa iyo tungkol sa pag-ordina kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Gawin mo ang pag-ordina sa kanila sa loob ng 7 araw. Bawat araw maghandog ka ng isang baka bilang handog sa paglilinis para maging malinis ang altar, at pagkatapos pahiran mo ito ng langis para sa pagtatalaga nito.
Gawin mo ito sa loob ng 7 araw, at magiging pinakabanal ang altar, at dapat banal din ang humahawak nito. Ang araw-araw na mga handog. 2 tupa na 1 taong gulang ang ihandog mo sa altar araw-araw. 1 sa umaga at 1 sa hapon. Sa paghahandog mo ng tupa sa umaga, maghandog ka rin ng 2 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng 1 litrong langis mula sa pinigang olibo. Maghandog ka rin ng 1 litrong katas ng ubas bilang handog na inumin. Sa paghahandog mo ng tupa sa hapon, ihandog mo rin ang mga nabanggit na harina at inumin. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Ang mga handog na sinusunog ay kailangang ihandog araw-araw ng susunod pang mga henerasyon. Ihandog ninyo ito sa aking presensya, doon sa may pintuan ng toldang tipanan, kung saan ako makikipag-usap sa iyo at makikipagkita sa mga Israelita. Magiging banal ang tolda dahil sa makapangyarihan kong presensya. Oo, gagawin kong banal ang toldang tipanan at ang altar. At ibubukod ko si Aaron at ang mga anak niya sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. Maninirahan ako kasama ng mga Israelita at ako'y magiging Diyos nila. Malalaman nila na ako ang Panginoon na kanilang Diyos, na naglabas sa kanila sa Ehipto para makapanirahan akong kasama nila. Oo, ako ang Panginoon na kanilang Diyos. Ang altar na pagsusunugan ng insenso. 30 kabanata. Magpagawa ka ng altar na akasya na pagsusunugan ng insenso. Kailangang kwadrado ito. 18 pulgada ang haba at ang lapad, at 3 talampakan ang taas. Kailangang mayroon itong parang sungay sa mga sulok, na kasamang ginawa ng gawin ang altar. Balutin mo ng purong ginto ang ibabaw nito, ang 4 na gilid, at ang parang sungay sa mga sulok nito. At lagyan mo ito ng hinulmang ginto sa palibot. Palagyan ng 2 argolyang ginto sa ilalim ng hinulmang ginto sa magkabilang gilid ng altar, para pagsuksukan ng mga tukod na pambuhat dito. Gumawa ka ng tukod na gawa sa kahoy ng akasya, at balutan ito ng ginto. Ilagay ito sa harap ng altar sa telang tumatabing sa kahon ng kasunduan. Doon ako makikipagkita sa inyo. Tuwing umaga kapag mag-aasikaso si Aaron ng mga ilaw, magsusunog siya ng mabangong insenso sa nasabing altar. At sa hapon kapag magsisindi siya ng ilaw, magsusunog siyang muli ng insenso. Dapat itong gawin araw-araw sa aking presensya ng susunod pang mga henerasyon. Huwag kayong mag-aalay sa altar na ito ng ibang insenso, o kahit anong handog na sinusunog, o handog para sa mabuting relasyon, o handog na inumin. 1 beses sa bawat taon kailangang linisin ni Aaron ang altar sa pamamagitan ng pagpapahid ng dugo sa parang mga sungay na sulok nito. Ang dugong ipapahid ay galing sa handog sa paglilinis. Dapat itong gawin bawat taon ng susunod pang mga henerasyon, dahil ang altar na ito ay napakabanal para sa akin. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, kapag isesensus mo ang mga mamamayan ng Israel, ang bawat mabibilang ay magbabayad sa akin para sa buhay niya, para walang kapahamakang dumating sa kanya habang binibilang mo sila. Ang ibabayad ng bawat isang mabibilang mo ay 6 na gramong pilak, ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ibibigay nila ito bilang handog sa akin. Ang lahat ng may edad na 20 pataas ang maghahandog nito sa akin. Hindi magbabayad ng sobra ang mga mayayaman, at hindi magbabayad ng kulang ang mga mahihirap. Gamitin mo ang pera para sa mga pangangailangan sa toldang tipanan. Bayad ito ng mga Israelita para sa kanilang buhay, at sa pamamagitan nito'y aalalahanin ko sila. Ang plangganang hugasan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong planggana
Natanso rin ang patungan para gamiting hugasan. Ilagay mo ito sa gitna ng toldang tipanan at ng altar at lagyan ito ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng mga anak niya sa paghuhugas ng mga kamay at paa nila bago sila pumasok sa toldang tipanan at bago sila lumapit sa altar para mag-alay sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy. Kailangan nilang hugasan ang mga kamay at paa nila para hindi sila mamatay. Dapat sundin ni Aaron at ng mga angkan niya ang mga tuntuning ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ang langis na pamahid. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Kumuha ka ng pinakamainam na mga sangkap, 6 na kilong mira, 3 kilo ng mabangong sinamon, 3 kilong asukal, at 6 na kilong kasya. Kailangan ang bigat nito'y ayon sa timbangang ginagamit ng mga pari, at 1 galong langis ng olibo. Sa pamamagitan nito, makakagawa ka ng banal na mabangong langis na pamahid. Pahiran mo ng langis na ito ang toldang tipanan, ang kahon ng kasunduan, ang mesa, at ang lahat ng kagamitan nito, ang lalagyan ng ilaw, at ang lahat ng kagamitan nito, ang altar na pagsusunugan ng insenso, ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog, at ang lahat ng kagamitan nito, at ang planggana at ang patungan nito. Italaga mo ang mga bagay na ito para maging napakabanal nito. Ibubukod ang sinumang makakahawak nito. Pahiran mo rin ng langis si Aaron at ang mga anak niya bilang pag-oordina sa kanila, para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ito ang banal kong langis, ang dapat gamiting pamahid hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. Huwag niyo itong ipapahid sa ordinaryong mga tao, at huwag niyo rin itong gawin para sa mga sarili niyo lang. Banal ito, kaya ituring niyo rin itong banal. Ang sinumang gagawa ng langis na ito o gagamit nito sa sinumang hindi pari, ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang insenso. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Kumuha ka ng pare-parehong dami ng mababangong sangkap, estakte, onika, galbano, at purong kamangyan. Sa pamamagitan ng mga ito, gumawa ka ng napakabangong insenso. Pagkatapos, lagyan mo ng asin, para maging puro ito at banal. Dikdikin ng pino ang iba sa mga ito, at iwisik sa harap ng kahon ng kasunduan na nasa toldang tipanan, kung saan ako makikipagkita sa iyo. Dapat mo itong ituring na pinakabanal. Huwag kayong gagawa ng mga insensong ito para sa inyong sarili. Ituring nyo itong banal para sa Panginoon. Ang sino mang gagawa nito para gagamiting pabango, ay huwag na ninyong ituring na kababayan."